Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ayan, purihin po natin ang ating Diyos. Amen. Palakpakan naman po. Ayan. Amen. Ayan. At tayo po ay manalangin. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Lahat po tayo. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world Without end. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Ugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuhan niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, at sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya di pagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusok pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maanan. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan, susugurin niya maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong patalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga serpente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilay-hilay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring mapadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Father God. Maraming pong salamat, Panginoon. Salamat po at muli po kami nagkasama-sama, Father God.
Lord, dalangin po namin, Panginoon, na patawarin mo po kami sa mga nagawa namin kasalanan. Sadya man to o hindi, Panginoon. Patawad po. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, na pakabasbasan niyo po, Father God, ang lugar na ito. At i-bless niyo rin po, Panginoon, ang bawat isa na nandito, Father God. Panginoon, kung ano po man ang kahilingan ng bawat isa, Panginoon, ikaw lang po ang nakakaalam nun, Father God. Dinggin mo po sila, Panginoon. At i-bless niyo rin po, Panginoon, ang mga gagamitin mo, Panginoon, ang mga lingkod mo. Ang maglilid, Father God. I-bless mo po, Panginoon, ang puso niya, Father God. At ganun din po ang maghahayag ng mabuting balita. Bless niyo rin po ang puso niya. At itago niyo po siya, Panginoon, sa banal mong likuran. At Father God, ang mga sandaling to, Panginoon, ay binibigay namin sa iyo, Father God. At wala po kami, Panginoon, ibang nais kung hindi ang maitaas ang pangalan mo sa lugar na ito. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na lahat po ng maririnig naming mga salita mo ay maisa puso at maisa buhay namin. At muli po, Father God, maraming pong salamat. Ang lahat po ng papuri ay ibinabalik namin sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Palakpakan naman po natin ang ating Diyos na buhay. Purihin po natin ang Diyos. Ayan. Amen po. Antara po pa kayo mga kapatid magpuri at magpasalamat. Amen. Ayan. At wala po ibang gagamitin na maglilid ay ating pong kapatid na Sister Racy. Amen. Muli nga po, malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Yung palakpak ng pinagpala. Yung palakpak ng answered prayer. Hallelujah. Yung palakpak na may kasamang sigaw. Oh, hallelujah. Sino dito ang naniniwala na anumang pinagdadaanan niya, anumang pagsubok, anumang suliranin, ay kayang gawin ni Lord na posible ang imposible? Taas nga po natin ang ating mga kamay. Lahat po ng naniniwala na sa mga sandali ito ay tutugulin ng Diyos ang kanyang mga panalangin dahil ang Diyos lahat ay kaya niyang gawin posible. Ang imposible. Oh, hallelujah! Hallelujah! Yes! Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Minsan pa, walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Yes, Lord! Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kailangan kami sanay sama-sama tayo. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay papalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo. Hinihiling, ibinigay ang Diyos. Mga Panginoon, sobrang pagpapala, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap na tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yong hirasam, higit pa sa'yong inihiling, ibibigay ng Diyos.
ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalang tanggapin na. Walang imposible! Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawing lahat. Iyan sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako na'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Hallelujah! Tanga pa muli malakas na palagpas sa ating Diyos sa buhay! Hallelujah! Palagpas na may kasama din! Hallelujah! Kanina pa lamang sinukunan ng Diyos ang dalang panalangin ng kapatid. Hallelujah! Dahil walang imposible sa ating Diyos sa buhay. Amen! Hallelujah! Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! Panginoon, muli narito ang aming mga puso. Aming inihahandog sa iyo ang awiting ito, Panginoon, bilang tanda ng aming pagsuko sa iyo, O Diyos. Kami po'y muli katagpuin mo sa lugar na ito, na pumilos ka sa bawat sulok ng tahanang ito, Panginoon. Welcome, Holy Spirit. O hallelujah. Kami po'y patuloy na kalingain mo, kami po'y patuloy na katagpuin mo, Panginoon. Dahil ikaw ang aming Diyos, na dakilang mo, ang aming Diyos, na matibay namin sa iyo. O hallelujah. O hallelujah. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Matibay ng buong at tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalakasan. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Yes, Lord. Matibay na buong at tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. O Yahweh,
tapat, papuri pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Yes, Lord. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanman. O Panginoon, aking kalakasan, yes, Lord, hinibig kitang tunay. Yes, Lord, ikaw ang aming matibay na buo at tagapagligtas. Diyos na sa aking nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. O Yahweh, dakila tapat, papuri pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanpaman. Sasama-samang piling mga kapatid, O Yahweh, dakila tapat, papurit pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanpaman. O Yahweh, dakila at tapat, papuri pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanpaman. O Yahweh, dakila at tapat, papurit pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanpaman. O Yahweh, dakila at tapat, papuri pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanpaman. Sa ulit pagkakataon mga kapatid, O Yahweh, dakila tapat, papuri pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanpaman. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanpaman. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanpaman. Praise God.
Yes, Lord God. Lahat po ng pagpuri ay inabalik natin sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat, Father God. Salamat po. Salamat. Amen. Thank you, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Ayan. Palakpakan naman po natin ang ating Diyos na buhay. Ayan, praise God. Salamat po sa Panginoon. Tunay po na napakasarap magpuri. Napakasarap magpasalamat sa ating Diyos. Amen. Amen. Dahil siya ang una talagang nagmahal sa atin. At amen. At tunay na. Sabi nga po sa awitin kanina, wala pong imposible. Amen. Kaya kung ano po man ang ating mga kahilingan, wala pong imposible sa ating Diyos. Amen. At basta magtiwala lang po tayo. Amen po. Palakpakan naman po dyan. Ayan, palakpakan naman po yung mga buhay. Amen. Dahil di ba pa binuhay tayo ni Lord? Amen. Kaya mga buhay tayo. Amen. O yan, sige po. Sino po ba yung mga pinagpala dito? Ayan, palakpakan naman po yung mga pinagpala. Amen. Ayan, praise God. Ayan, pwede po bang mag-share ng kanyang blessing, yung ginawang kabutihan ni Lord? Ayan, pwede po ba? Sister Flor. Ayan, Sister Flor. Ayan, Sister Flor. Ayan, praise God. Magandang umagang muli sa ating lahat at salamat at pinahinturot ni Lord na narito kaming muli ni Menchi. Tungkol sa aking kaarawan kasi Wow. 16 April, 86 na ako. Lang? 86? Wow. 86 na. Salamat kay Lord, wala akong karamdaman kahit ano. Amen. Yun lang, may konting high blood daw pagka napapagod ako, stress, ganun. Natural lang. Pero, na ano ko naman. At before nung kaarawan ko, dumating yung from South Carolina. Yung ikatlong anak ko, na yung panganay niyang anak, head nurse doon sa South Carolina Hospital. Wow. Yung, dahil kaarawan ko tsaka reunion namin, nung birthday ko, 7 years na hindi nagbabalik bayan. Yung lang hiniling ko sana naman sa isang reunion natin, nandito kayo. Sabi ko, pinagbigyan ako. Silang mag-asawa lumuwas. Nagbalik bayan. Ayun, ginanap yung birthday ko. Pero April 6 to 7, lahat ng may birthday ng April, mga apo ko, mga apo ko sa tuhod, mga lahat kami na may birthday. 6 to 7, nasa kami, Tumpaw Beach Resort sa Asin. Yung bagong doon ginanap ang ang kuwan. Pero ako kasi gusto ko maghahanda sa talagang birthday ko, April 16. Dalawang birthday ko Sabado de Gloria at yung date. Kasi lumilipat yung date, di ba? Opo. Kaya Gloria ang pangalan ko sa birth certificate. Glosa Flor ang tunay. Sa birth certificate ko, Gloria pa lang, Pero, Glosa Flor ang ko. Ito nga, iniling nung anak ko dahil yung asawa niya Methodist. Nag-ano siya ng rin sa asawa niya. Pero kasal sila sa pare. Tsaka lahat ng anak binyag sa Catholic. Inano lang niya asawa niya. Ang bait-bait, ang manugang kong lalaki. Ang bait niya. Yun nga, pinagbigyan, lumuwas sila. Tapos hiniling naman sa akin dahil yung may-ari nung pastor sa Methodist sa Sangandaan. Yung Methodist Church doon, yung may-ari, yung pastor. Hiniling naman na, kasi hindi pa sila nagpunta ron. Sabi ng anak ko, gusto mo i-celebrate natin ng sa simbahan. Nung Methodist. Oo, tapos, dahil almost 6 years din na hindi ko nakita yung Maynila. Tsaka yung mga ko, ako lang dinadalaw nila pero hindi lahat ng kamag-anak ko. Tsaka
kaming magkakapatid, hindi natatanong, 13 kami, ako na lang ang buhay. 13? Oo, 13. Ako ang bunso. Ay, Ako na lang ang buhay. Kapampangan po Tapos, kayo. oo, yung father ko, purong Kapampangan. Yung mother ko, Kastila, yung Spanish. Doon siya lumaki sa sa kanila, sa Spanish. Yun nga, wala na rin mother ko, father ko. Yun nga, hiniling ni Arceline, yung pangalan ng anak ko. Ma, sabi niya, hinihiling, kasi halos kaibigan na rin nila yung tsaka nagpipreach na rin yung manugang ko doon sa Methodist. Kaya nga nung before yung pandemic, mahigit ng 2 years hindi ako nakarating ng Maynila eh. Kaya nga hiniling niya, sige na ma, pumayag ka na kasi iniling nung pastor. Tsaka yung mga kapatiran nila na tsaka yung iba hindi nga ako kakilala. Kaya nga nung napunta na kami doon, biro mong talagang nanalangin ako pagbaba namin kasi sa Victory kami sumakay. Victory liner. Yung nandun na kami sa Caloocan, terminal ng Victory, Caloocan. Pagbaba namin, talagang nagdidilim na yung ko. Grabing init. Grabe. Tapos biglang nagsalmo na ako habang tumatawag ng taxi. Kasama si kasi niling ko nga na kung hindi siya kasama, hindi ako papayag na kasi yearly si Menchi, talagang love ako niyan. Basta't birthday ko, di maring hindi luluwas. Kahit na kumisan, meron kaming pagtatampuhan. Pero mahal ako niyan. Kasi ba naman, maliit pa nakatira na sa akin. Sila magkakapatid. Yung nga, talaga nanalangin ako. Lord, Lord, sabi ko. Tsaka, siya talaga nagdadasal na ako. So, awa ng Diyos naman sa mga pinapasyalan namin. Talagang init. Aircon naman yung sa likod ng merong bahay. Sa likod ng simbahan. Doon kami nag-stay ng 1 week, ng 1 week. Abang ipinapasyal ako sa mga kamag-anak. Mga kamag-anak namin. Talagang sabi ko, Lord, wag po ako nasumpang dito, Lord. Alam ko, kasama kita, may angel, may talagang dasal ako ng dasal. Kaya napaka ng panalangin. Amen. Totoo yun. Prayer is the best medicine. Amen. Kaya huwag tayong makakalimot tayong lahat. In Jesus' name, salamat sa pakikinig ninyo. Amen. Salamat po sa Panginoon. Totoo po yan, sister, na ang prayer po talaga is powerful. Amen po. Opo. Sige po, meron pa po. Sige po, Sister Rizzy. Teminda susunod. Isa-isa. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nais ko pong ibalik ang pasasalamat at papuri sa ating Diyos na buhay. Dahil nga po, kaming mag-anak, sunod-sunod yung nangyayari sa amin na alam naman natin, malapit na po yung anniversary natin. Diyan po umaatake ang kalaban. Pero dapat po ang maging source of strength and source of everything natin ay si Lord. Wala naman pong iba. At napapasalamat po ako sa kabutihan, katapatan ng Diyos. Sa kabila po na tayong makasalanan, pero laging nariyan siya na laging nagbibigay po sa atin ng paalala. At nagpapasalamat po ako kay Yahweh Shaddai sa sa kaligtasan po ni Christian, dahil nga po na-disgrasya sila ni AK, wala naman pong pinsala, yun yung sa paa niya. At salamat at andun ang protection ng Lord. At sa akin, sumunod ako, yun nga po, pinatotoo ko po yun doon sa Pias. Kasi Wednesday pa lang alam po ni Sister Girlie na ang ganda-ganda na ng pakiramdam ko. Hindi ko po maintindihan kung anong pakiramdam na yun na meron ako nung time na yun. Nahihilo ako, nasusuka ako, at hindi nalalabo ang paningin ko, na sobrang sakit ng ulo ko dito pa sa likod. Ito yung likod ko ang iniinda ko talaga.
dahil nga po sa spinal, dahil nga po doon sa epidural. Which is, yun naman po talaga ang sakit naming mga cesarean. Once na nagkaroon ka once na CS ka, epidural yun talagang yun ang mararamdaman. Alam po ni Sister Queenie yan. At salamat sa Diyos, sa grasya ng Diyos, dahil hindi po ako humantong na nakahiga lang. At may mga pagkakataon po kasi mostly po sa mga naririnig ko na epidural, doon po pag hindi nila kinakaya, napapadala na sila sa hospital. Pag hindi na, pag may mga times, din sila Sister Mayra, yun po, pag sumakit po yung likod nila, nakahiga na lang po sila, hindi po ako umabot sa ganun. Dahil hindi ko po binibaby kung ano yung nararamdaman ko. Dahil alam po na si Lord ang kalakasan ko. At salamat, dahil nandito pa rin po ako, may mga pagkakataon lang talaga na kailangan, sabi nga po ni Lord, na kailangan din natin ipahinga yung sarili natin dahil templo niya po ito. At sabi ko nga po, Lord, bigyan mo ako ng sign. Doon po ako sobrang nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. Yung naiiyak po ako, bigyan mo ako ng sign. Kung kinakailangan na po ba ako magpa-doktor. Kasi sa kanya ko pa rin sinasangguni lahat ng decisions. At kung paulit-ulit po yung nahihirapan akong huminga. Alam po ni Sister Girlie yan, kung ngayon at yun pa rin po ang mangyayari sa akin, kako kay Lord, ibig sabihin Lord, ito na yung time na kailangan ko nang magpa-doktor. So, nag-start po nung Saturday, Lord, bigyan mo ako kasi hanggat maaari, Lord, ayaw kong magpa-doktor kasi ikaw yung doktor ko, ikaw yung best medicine ko, ikaw yung sandigan ko, ikaw yung kalakasan ko. Dahil alam mo, Lord, kung ano yung kalalagayan ko, sabi ko sa kanya. At nung Sabado, pinakita sa akin ni Lord, hindi po ako hiningal, hindi po ako, may mga times kasi na yung sa paghinga ko, masakit. Wala pong nangyaring gano'n. At wala pong kahit hindi po ako nahilo. So, talagang dun ko talaga nakita kung paano kumilos ang Diyos. Lalo na po sa ating mga lingkod niya, papatuloy lang po tayo sa paglilingkod. Maraming samot-saring mga pagsubok, samot-saring mga problema, samot-saring mga pains, persecutions. Pero wala po akong ibang naging sandigan kundi siya lang. At salamat sa Lord dahil magmula kahapon na naman, Saturday, Sunday, okay po ako. Wala po akong naramdaman na kahit ano. Ang sabi ko, Lord, hanggang ngayon, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Bigyan mo lang po ako ng lakas. Kasi wala po akong ibang lakas kundi ikaw. At sobrang, hindi ko po, na-overwhelm ako sa kabutihan ng Diyos. Napakabuti niya po talaga. So, ibig sabihin, Lord, sabi ko, kasi sign yung hinihingi ko sa Kanya eh. Kung 1 week, Lord, na okay pa ako, ibig sabihin, hindi ko na kailangan magpa-doktor. Sabi ko, sabi ko sa Kanya, Lord, 3 days na po, wala akong nararamdaman. So, ibig sabihin, Lord, pag umabot ng 1 week, ibig sabihin, Lord, ikaw ang nagpagaling sa akin. Dahil ikaw naman po ang kagalingan namin. Salamat sa Diyos. At isa pa po na ipatotoo ko si Brother Wilson, kaya po hindi kami nakapunta sa nung Sunday. Napasok po siya sa radiator. Radiator. Dito sa ganito niya, dito, tapos dito. Ano yan? Tapos dito. Dito sa radiator. Talagang naano lahat eh. Alam mo yung parang Brother Jay, yung parang burns. Talagang yun. Sabi nga ni Casey, Papa, kailangan mo na sigurong magpa-doktor kasi dito nga po, dito sa may tinamaan siya dito. Dito sa legs, dito po. Tapos dito sa may niya. Meron hanggang ngayon, dito, pa talaga. Tapos sabi ko, ang pinagpapasalamat ko kay Lord, sabi ni Brother Wilson,
naiiyak na rin siya sa akin. Napaka emotional namin nung time na yun, Brother Jay. At ang nangyari daw po, nung tumalsik, yung na yun, so sa radiator, tubig po yun, sa sobrang init, kasi yun po, nung tumalsik, nagpaganon nagpaakyat, pero hindi pumunta sa mukha niya. Delikado pag sa Hindi napunta sa mukha niya. So, ang napunta, paano napunta? Kasi nagpaganon pero ang dito pumunta, dito pumunta. Nandun pa rin talaga ang protection ni Lord, sabi ni Brother Wilson. Kasi tuwing nagtatrabaho ako, sabi niya, Lord, halika na, samahan mo ako. Kumikilos ang Diyos sa kapamaranang hindi natin alam. Sa kaligtasan po ng pamilya ko, nagpapasalamat po ako, Lord. And Lord, patuloy na iniaalay namin ang aming mga buhay sa iyo. At kami po magpatuloy sa paglilingkod. At hinihingi lang namin, Lord, ang iyong gabay, pagyakap at pagkilos. Dahil alam mo naman po, Lord, without you, wala po kaming magagawa. Salamat sa kabutihan mo, Lord, at walang nangyari sa amin. Ito po, Lord, pinapatunayan mo sa akin ngayon. In 3 araw na, Lord, may 4 days pa tayo. Kasi yun po ang sinabi ko, Lord, sign. Sign ang hinihingi ko sa iyo, Lord. Ganun po kasi ako. Humihingi ako lagi ng sign kay Lord. Pero ito na po, Lord, sa kalakasan ko, sa kagalingan ko, inaangkin ko na po yun, Lord. Hindi po ako magpapacheck up. To God be the highest glory. Ayan, salamat po sa Panginoon. Tunay po talagang napakabuti ng ating Panginoon. Amen po. Walang sound. Ayan, palakpakan naman po natin ating Diyos. Amen. Tunay po talaga na ang protection ng ating Diyos sa pamilya ng ating kapatid. Ano po? Talagang nandyan. At lahat naman po tayo talagang dumadaan sa mga pagsubok. Amen po. Kanya-kanya nga lang. Pero dun po sa mga pagsubok na yan, dun po tayo lalong pinatatatag. Amen. Ganyan po kabuti ang ating Diyos. Amen. Mahirap minsan, masakit. Pero okay lang, nandyan si Lord, hindi tayo pababayaan. Diyan po nga tayo tumatatag Kaya pagka may pagsubok daw sabihin natin, thank you Lord. Amen po. Palakpakan naman po natin ang ating Diyos. Amen po. Ayan. Sige po, kung next time na lang daw, Ninang. Opo, next time na lang daw. Sige po, announce ko na lang uli po, ano po, yung ating nalalapit na anniversary sa May 25. 10 a.m. to 7 p.m. po sa may, sa may San Jose, Husband of Mary Church. Opo, dun sa may, malapit sa Capitol. Opo, Trinidad. Amen po. At kita-kita po tayo. Ano po? At yung mga wala pang ticket. Opo, mga prize po is vacuum, rice cooker. At syempre, kung may rice cooker, may microwave, may bigas. May microwave. Opo, bigas, di ba po? Kayo nang bahala sa ulam nyo, di ba po? Amen po. Walang kasamang sardina. Ay, wala po. Kaya nga kayo na po yung bahala. Praise God. Palakpakan naman po natin ng ating Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. Sige po. At ang ating mga, sige po, i-reserve na lang po uli natin next Tuesday, next Monday, po. At inaanyayahan ko na po kayo magsitayo, mga kapatid. Ayan. At ihanda po natin ang ating mga sarili at ang ating mga puso. At wala pong ibang gagamitin ng ating Diyos na magbibigay ng mabuting balita ay ang ating pong diocesan preacher na si Brother J.R. Ignacio. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham.
by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. Your was awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Tayo po ay manalangin sa Panginoon, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang maraming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya ng buhay na iyong kaloob sa amin sa araw na ito. Salamat kami iyong pinalusog, kami iyong pinalakas, kami iyong pinanatag, Panginoon, bagamat may mga pagsubok man na dumadating sa aming buhay, alam namin lagi ka namin kasama. Kaya naman narito kami bilang tanda ng aming katapatan din sa inyo, na kami, O Diyos, sa araw-araw ay inaalala namin at kinikilala namin ang iyong paghahari sa aming buhay. Kaya naman muli sa oras na ito, dalangin namin, tulungan mo kaming maunawaan ang iyong mga salita. Mabuksan ang aming mga isipan sa iyong salita. Tumimo ito sa aming mga puso at aming maisabuhay. Kaya alam naman namin, Panginoon, na ang naisin mo sa bawat isa sa amin ay makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Kaya naman patuloy nawa, O Diyos, sa iyong salita ay bawat isa ay mapagpala at patuloy na mabago ayon, Panginoon, sa grasyang ipinagkaloob mo sa bawat isa. Ito ang aming panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise the Lord. Okay. Ayan. So, inhale. Exhale. And smile. Minsan po inhale. Exhale. And smile. Taas muna mga kamay. Sabihin natin, Lord. Lord, Bless mo po ang mga kamay na ito. Bless mo po ang mga kamay na Sinang mahawakan. Gagaling. Lalakas. Pagpapalain mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Harap na po lahat sa kanan at pakimasahe po ang likuran ng inyong nasa harapan. At yan, habang dumarating ang Shopee. pumasok na. Ayan. Sige po, masahe lang. Sulit-sulitin dahil matagal na namang wala. Ay, gano'n. May kiliti ka pa. Hindi pa naubos. Sige, bawi naman po sa kabila. Para mamasahe. Sa hapon,
Iwan sa akin ibang taba. Sabi ko, iwan sa akin ibang taba. Okay, sige, palakpakan po natin ating Panginoon. Praise the Lord. At sa oras na ito, nais ko pong basahin sa inyo yung gospel natin on the 6th Sunday of Easter. Yan, 6th na po tayo ha. Papasok ng pang-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. John 15, 9 to 17. Okay, John 15, 9 to 17. Ito ay karugtong lang nung gospel natin noong nakaraan. Na si Jesus ang puno at tayo ang mga ayun, at least maliwanag po. John 15, 9 to 17. Nako. Ito po yung pinakamahalagang utos ng Panginoon para sa atin. Okay, noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Makinig po. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingiin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sige, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Ayan, pwede na po muna tayong saglit mo. Ayan, sabi niyo po, mag-ibigan tayo. Mag-ibigan tayo. Yun. Okay. So, balikan lang po natin kasi magkarugtong ito. Ito yung karugtong ng last natin na gospel. Ano sabi ng Panginoon? Ako ang puno at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin ay mamumunga ng mangga. Ha? Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin ay mamumunga ng mangga. Mamumunga ng sagana. Okay po. Okay, so tuloy natin. Ano ang malaking kaugnayan ng last gospel natin sa gospel ngayon? Kasi karugtong lang. Okay, ang tinutukoy talaga ng Panginoon na pananatili sa Kanya is ibig sabihin ay pananatili sa kabanalan niya. Hello, andiyan pa po kayo. Yun yung ibig sabihin nun. Pananatili sa kabanalan ng Diyos. Ibig sabihin, ang gustong sabihin ni Lord doon sa gospel natin nung nakaraan, ako ay mabuting Diyos. Dapat mabuting tao rin kayo. Ako ay banal na Diyos, dapat magpakabanal din kayo. Ako ay matuwid na Diyos, dapat maging matuwid din kayo. Ako ay mahabaging Diyos, dapat mahabagin din kayo. Ngayon, kung mahabagin ako at malupit kayo, pinuputol niyo yung sarili niyo sa akin. Ngayon, kung mabait ako at lapastangan kayo, pinuputol niyo ang sarili niyo sa akin. Kung tapat ako at hindi kayo tapat, pinuputol niyo ang sarili niyo sa akin.
Hello, andiyan pa po kayo. So sa madaling salita, ang pinapaalala sa atin ng Panginoon, patungkol sa pamumuno ay ito. Pakiharap ang iyong katabi yung kapatid. Kapatid. Kung mabuting tao ka, Mabuting tao ka. magiging pagpapala ka. Magiging pagpapala. Amen. Amen. Gets niyo po? It's not necessarily sinasabi na mamumunga ng sagana. Although ginagamit natin sa gawain na yun, na dapat marami kang akay. Hindi naman kaya marami kang kaching. Diba? Pero hindi rin kasi yun ang basihan. Ang basihan ay kung sa ating buhay ay ibig sabihin ng namumunga, nagiging kapaki-pakinabang ba tayo bilang Kristiyano sa iba? Gets niyo po? Kaya ilan sa mga paalala sa atin, na-share ko po ito kahapon sa Taloy, na ang cycle ng buhay ng isang Kristiyano na nais pumunta sa langit. Taas nga kamay ng mga gusto sa langit pala. Actually, yung gospel natin is preparation for the Ascension Sunday. After kasi ng Easter Sundays, ay susunod Ascension Sunday. Anong ibig sabihin ng Ascension Sunday? Pag-akyat ni Kristo saan? Sa langit. So, nauna lang si Jesus. Sino gusto sumunod? Sumunod na tayo. Amen. Ako lang pala. Hello. Andiyan po kayo. No? So, ibig sabihin, si Jesus ay umakyat sa langit. Tayo gusto rin umakyat sa langit. Pero may requirement ang Diyos bago ka makaakyat sa langit. Number 1 nga ay yung gospel natin nung nakaraan. Manatili ka sa Kanya. Gets niyo po? Kasi kung humiwalay ka, dumating na yung bus, lahat nagsisakayan na, ikaw umiihi pa at umalis na yung bus, wala na! Naiiwang ka na. Okay po? So, yun po yun. Manatili sa Kanya. Pero, may mas mabigat na challenge ang Panginoon doon sa gospel nung nakaraan. No? Ito po kasi yung cycle natin. Sa mga gustong umakyat sa langit, sino nga ulit gusto umakyat sa langit? Number 1, sinasabi ng Panginoon ay ang nakakabit sa Kanya ay pagkakalooban ng Diyos ng Kanyang grasya, grace. At ang grasya ay kakayahan ng tao upang lupigin o talunin yung kasamaan na nasa Kanya. Kasi lahat tayo may sariling kasamaan, tama mali? We have that sinful nature. At yung grasya ng Diyos ang tutulong sa atin para mapagtagumpayan yung sinful nature na yon. Kasi bawal ang kasalanan sa langit. Tandaan niyo po yun. Hello, andiyan po kayo. Although sabihin natin, maayos ka namang tao, mabuti ka namang tao, may nakasakit sa'yo, at hindi mo napatawad yon, baka pag akyat mo ng langit at nakita mo yung taong yun, sabunutan mo. So, may eject na naman tayo sa langit. So, number 1, yung hinihingi natin dapat sa araw-araw, Lord, give me the grace to overcome my sinfulness. Give me the grace to overcome my weakness. Kasi yung weakness na yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makakapasok sa langit. Although ligtas na tayo, ha? Okay, salvation comes after sanctification. Niligtas na tayo ni Lord, bagamat makasalanan pa lang tayo. Pero hindi ibig sabihin na niligtas tayo ni Lord, sa kabila ng ating kasalanan, pag namatay tayo, langit na agad. Kasi nga bawal. Kailangan munang malinis. Gets niyo pa? So, kailangan nating humingi ng grace kay Lord. At ipagkakaloob naman ni Lord lagi yung grace. Yung wisdom na kailangan natin. Yung patience na kailangan natin. Yung humility na kailangan natin. Yung pagtitiis na kailangan natin. Yung joy, yung peace of mind na kailangan natin. Ibibigay ni Lord. Gets niyo pa? Anong purpose? Bakit binibigay ni Lord? Kasi yung second purpose, bakit binibigay yung grace is for us to become blessing. Sabihin niyo po, blessing. Blessing. Eto na. Kasi ang plano ni Lord, kaya ka binibigyan ng grasya para maging blessing tayo sa iba. Tandaan niyo po, ang pagiging Kristiyano ay pagiging selfless, hindi selfish. Amen. No? Amen. Ang pagiging Kristiyano ay pagiging selfless, hindi selfish. Ang ibig sabihin ay marunong tayong mag-alay ng buhay para sa iba. Sabi nga ng Panginoon, aanhin naman ng tao na makamit niyang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ng kanyang kaluluwa. Hello, dyan pa po kayo. So, ang isa sa mga problema natin bilang mga Kristiyano is yung ating selfish thinking. Hello, amen. Dyan pa po kayo. Amen. So, ang daming tao, tanongin ko nga lang, sige, sino gustong payamanin ni Lord? Taas ang kamay. Lahat. Okay. Siguro kung ambel ito, sabi ni Brother Mike, sinong gustong payamanin ni Lord? Woo! Taas lahat. Sabihin na natin, yung mga 50,000 na tao na nandoon, sasabihin, gusto kong yumaman. Ang tanong, ilan doon sa 50,000 na tao na yon ang selfish at ilan ang selfless? Hello, andiyan po kayo?
Kung alam mo sa sarili mong madamot ka, kung alam mo sa sarili mong makasarili ka, huwag kang mangarap na payamanin ka ni Lord. Baka yun ang magdala sa'yo sa impyerno. Kasi ang purpose ng wealth ay ibahagi sa nangangailangan. Yes po, para tayo lalong maging selfless. So gano'n, nagiging blessing tayo. Yun yung sinasabi na namumunga. Pag mabait kang tao, pag matuwid kang tao, kapag matiisin kang tao, pag matyaga ka, kapag may mga ugali ka na sadyang kumbaga nakikita sa iyo si Lord, nagiging blessing ka sa ibang tao. Gets niyo po? Yun yung ibig sabihin ng namumunga, ha? Hello? Not necessarily na sabi ko nga maraming kaching. Hindi yon. Ang bunga na tinutukoy ng Panginoon ay yung mga ugali ni Kristong nasa sayo. Mahinahon ka na ba? Mabait ka na ba? Pasensyoso ka na ba? May peace of mind ka ba? Kaya mo bang dumaan sa ipagkakasundo o ikaw ang nag-cause ng away? Mga ganun po. Nagkakaintindi po ba tayo? Okay. So, ganun. Yung process. God will give the grace and you will become blessings to others, but this is the sad part. And this is the hard part. Ano yon? We will undergo the process of sanctification. Sabi niyo po, sanctification. Sanctification. Ang tawag dyan nung gospel natin nung nakaraan ay pruning. Pinuputulan para lalong mamunga. And when it comes to pruning, masakit yon. When it comes to sanctification, masakit din yon. Ibig sabihin, binigyan ka ng Lord ng grasya, tapos, naging blessing ka sa iba, what do you expect? Anong dapat nakakapalit nun sa'yo? Kung ikaw ay nagiging blessing sa iba, anong ina-expect mong ibabalik sa'yo? Blessing din, di ba? Magtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Pero ito yung katotohanan ng buhay. Minsan, magtatanim ka ng mabuti, aani ka ng hindi mabuti. Hello? Nandiyan po kayo? Kung yung puno, nung siya'y trinim, sasabihin niya siguro sa may-ari nung halimbawa, mangga, sasabihin niya doon sa amo niya, boss, yung may-ari ng mangga, amo, namumunga naman ako Bakit mo ako pinuputulan? Ang sakit. Tama? Nakita ko yung hindi namumunga na ganun, talagang pinutol mo. Ba't ako namumunga naman ako? Bakit kailangan mo pang putulan? Masakit. Hindi pa ba sapat yung bunga ko? Kung tatanungin mo yung may-ari ng mangga, hindi pa sapat. Kailangan hitik. Ayoko ng paisa-isa. Gusto ko hitik. Kaya kailangan kitang putulan pa. May mga pagkakataon sa pagsaserve natin na ganito. Yes, we have asked for the grace. Lord, tulungan mo ako na gawin ko na yung pinagagawa mo. At dahil nagawa natin kung ano yung dapat na ipagawa sa atin ng Lord, nagiging blessing tayo sa iba. Amen. At in-expect natin, syempre ang kapalit, more blessing. Pero hindi. Anong nangyayari? The more we give to others, ang nagiging kapalit, the more pain we receive. At ito yung nagiging masakit sa taong gusto sa langit. Taas ulit ang kamay ng gustong umakyat sa langit. Hindi tayo makakatakas sa proseso ng pruning. Sabi niyo po, pruning. Pruning minsan dito na ito yung tinatawag natin na legit na pagsubok. Sabi niyo po, pagsubok. Pagsubok. Yung tipong ginagawa mo kung ano yung tama sa palagay mo para sa Panginoon, pero sinusubok yung kalusugan mo. Hello? Ang dami mong aray sa katawan. Ang sakit ng ulo ko. Ang sakit ng bewang ko. Ano? Ang sakit ng dibdib mo, no? Ang sakit ng tuhod mo, ang sakit ng lahat na masakit na yata. Ini-expect mo you have done so well, you have done enough to glorify God, and yet ang naging kapalit sakit. Hindi naman kaya binigay mo kung ano yung tama para kay Lord. Nagtanim ka, sabihin na natin, di ba? Nasa pagbibigay ang pagtanggap. Pero after mo magbigay, sa halip na dumating yung maraming blessing na ini-expect mo, parang lalo kayatang kinapos. Hello? Bakit kinapos? Dumami ang gastusin. Yung mga emergency, biglang nagsabay-sabay. Hindi ba pwedeng yung emergency, isa ngayong month, next month, isa na naman? Di ba pwedeng ganun na lang, every month darating emergency, bakit nagkasabay-sabay? Hello? Andiyan ba po kayo? Minsan hindi lang yun. You have done so well, you have done so good, you think it is enough, and you're expecting God to move. Probably
currently struggling sa family. May mga ganun kasi, di ba? Ang problema natin, pamilya. Sa halip na maayos, lumalala yata. Hello? You're praying for your son. You're praying for your daughter. Lord, sana naman maliwanagan yung anak ko at maintindihan niya kung ano yung gusto mong ipaunawa. Pero sa halip na maintindihan, lumala! Naglayas pa! Hello? Andiyan po kayo. Hindi naman kaya asawa mo na sana maintindihan ka o sana maliwanagan siya ng Panginoon. Sa halip na lumiwanag, lalong dumilim. Hindi lang isipan dumilim, pati mata. Hello, andiyan po kayo. Amen. So, dumadating yung process na ito. At minsan nagtatanong tayo, Lord, saan ako nagkulang? Lord, ano ba ang problema? Bakit nangyayari ito? Kung dumadating tayo sa question na saan ako nagkulang, probably we are undergoing the process of pruning or sanctification. Sa madaling salita, hindi ka pinarurusahan ng Diyos. Ang ginagawa lang ng Diyos, pinuputulan ka kasi may mga nakakabit sa'yo sa kaluluwa mo na nagiging dahilan para hindi ka lalong lumago. And most of the time, mga character din yon, attitude, kakulangan ng patience, ng pagtitiis, ng pagpapakumbaba, ng pangunawa, kakulangan ng karunungan at kaalaman. Hello, andiyan po kayo. Amen. No, marami pang aayusin sa atin, ibig sabihin. At ito yung pinakamasakit when it comes to pruning. Pwede tayong i-challenge sa ating health. Pwede tayong i-challenge sa ating finances. Pwede tayong i-challenge sa mga bagay na normal na pinagdadaanan natin. Pero yung pinakamasakit na klase ng pruning, ito yon. Nagpakabait ka, nagpakatino ka, ginawa mo lahat ng mabuti, at kinalimutan mo yung sarili mo para sa iba na minamahal mo, pinapahalagahan mo, at itinuturing mong iyo, kapamilya mo, kaibigan mo, o hindi na iba sa'yo. Then, after mong gawin yon, hello, andiyan mo po kayo? Kabaliktaran ang ginanti sa'yo. Yun ang pinakamasakit na klase ng pruning. Yung tipong masaktan ka sa iyong damdamin kasi nagmahal ka lang naman and yet hindi pagmamahal ang ginanti sa'yo. Hello, andiyan pa po kayo? Alam nyo ba na maraming taong papunta sa langit ang nadidiskaril at hindi nakakarating sa langit dahil dito? Hello? Diyan po kayo. Maraming sadyang taong mabait. Mabait talaga sila. Kinalimutan nila ang sarili nila. Nagpaaral ng pamangkin, nagpaaral ng minsan hindi nga kaano-ano eh. Tinulungan si ganito, si ganyan. Tapos pagkatapos ang igaganti, kalapastanganan. Hello? Ang sakit nun. Gets niyo po? At may mga tao na dahil dun sa kanilang kabutihan na nilapastangan ng iba, inabuso ng iba, sinira ng iba, anong nangyari? Nagtanim ng sama ng loob. Hindi nakapagpatawad. O, tanong. Anong rule ng Panginoon sa kapatawaran ng kasalanan? Kailangan magpatawad ka muna. Kasi kung hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. O, tignan nyo. Yung mabuting tao na kinalimutan yung sarili, ibinigay ang lahat doon sa mga taong pinahalagahan at pinamahal niya. Dahil hindi niya nagawang makapagpatawad, di siya ngayon makapasok sa langit. Isa lang naging kasalanan niya. Hindi niya napalaya yung mga taong lumapastangan sa kanya. Paano yun? Paano yung mabubuting gawa niya? Gets niyo po? Kaya maraming nadidiskaril na mga taong nagpapakatino, gumagawa ng mabuti, nagmamahal at nagpapahalaga. Noong dumating yung pagkakataon na nasaktan yung damdamin nila, nagbago ang puso nila. Tumigas. Hello? Diyan po kayo. Siguro kung titingin ka sa salamin, sasabihin mo doon sa sa salamin, di mo alam dahil sa'yo. Ako'y di makakain. Tumigas ang puso ko. Tumigas ang puso. Maraming taong nagsimulang napakalambot ng puso, napakabait, pero at the end of their life, tumigas. Pakiharap ang iyong katabi siya, kapatid. Kapatid. Kumusta naman yung puso mo? Kumusta naman yung puso mo? Malambot pa ba? Ay, malambot. O tumitigas na? Ay, hindi pa kailanman tumigas. Iiyak lang yan. Gets niyo po? Kasi inuulit ko, ang pinakamasakit na klase ng pruning ng Panginoon ay yung nagtanim ka ng mabuti, pero umani ka ng masama. Lord, bakit mo pinahintulutan to? Simple lang.
Naalala niyo yung Panginoon, yung the parable of the sower? Naghagis ng mga binhi. Iisang klaseng binhi lang naman yung kanyang tinapon, pero hindi lahat tumubo. Gets niyo po? Hindi lahat ng tinanim ng Panginoon ay tumubo. Ano lang yung tumubo? Yung natanim sa matabang lupa. Yung natanim sa dawagan, natanim sa daanan, yung natanim sa batuhan, naging walang pakinabang. So, kaya pakiharap mo yung katabi yung kapatid. So, huwag kang umasa na yung tinanim mo sa iba, aani ka talaga. Kasi yung iba, hindi. Hindi. Kahit gaano kabuti ang tao, depende pa rin sa puso ng tao. Gets niyo po? Hello, andyan pa po kayo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Hindi yun madali ha, masakit yun. Ano? Masakit yun. Kung Panginoon naghagi siya ng mga binhi, biro mo, ang tumubo lang yung, nagkataon lang na mataba yung puso, kaya lang yung lumago. Yung iba hindi. Yung matigas na lupa, yung mabatong lupa, yung dawagan na lupa, na walang saysay. Kaya huwag tayong magtaka minsan, yung mga taong tinulungan natin, hindi tayo matulungan pabalik. Depende yan sa puso nung natulungan. Pakiharap ang iyong kapatid. Kaya naman, kung yung mga tao na pinakitaan mo ng maganda ay walang pinakitang maganda, tanggapin mo na lang. Bahala na si Lord doon. Amen. Hello, andyan pa po kayo. So, ganun yun ha. Hindi lahat ng tinatanim natin na maganda, aani tayo ng maganda. Perfect. Kaya nga naalala ko tuloy meron yung isang seminar about parenting. Ang dami talagang frustrated na mga magulang. Oo. Isa sa paalala na lang nung nagtuturo doon ay, kayong mga magulang, habang pinapaaral nyo, lahat binibigay nyo sa anak nyo, huwag nyo i-expect na yung mga anak nyo magpapakain sa inyo, mag-aalaga sa inyo, magpapatira sa inyo. Hello, andyan pa po kayo. Kasi baka masaktan ka. Nasaktan ka lang. Kasi nung akala mong aani ka na, nag-asawa na. At iniwang ka na. Kakaintindi po ba tayo? So, isa yung, gets niyo po? Magkakaiba ang puso ng tao. Tandaan niyo yan. May pusong mataba, may puso sa dawagan, may puso sa kabatuan, may puso sa daan. Ibig sabihin, may pusong matigas. May pusong hanggang umpisa lang, ningas pugon. May pusong, tawag dito, gusto namang sumunod, pero nung nagka-problema, iniwang ka na rin. Pero may puso rin naman talagang kahit anong mangyari, marunong tumanaw ng utang na loob. Gets niyo po? Okay, so next. Yung tanong na, Lord, bakit mo pinahintulutan ito? Nagpakatino lang naman ako, naging mabuti lang naman ako. Nagmahal lang naman ako. Kasi ito yung turo mo, Lord Hello, diyan po kayo. Ito, tandaan ninyo. Kung meron mang nagpakita ng pinakamatinding pagmamahal, yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Diyos, nagkatawang tao. Ang sarap na ng buhay niya sa langit, nagpakahirap pa dito sa lupa. Biro mo, marami sa atin kapag kapag pinanganak sa magandang ospital. Yun po kayo. Gagasusan talaga si Jesus nung pinanganak, kasabsaban lang. Pero ito yung pinakamasakit. Sabi ko nga, kung meron mang magmamahal ng sobra or ng pinakamatinding klaseng pagmamahal, Panginoong Jesus. Pero tandaan nyo, yung tao na nagpakita ng pinakamagandang kalidad ng pagmamahal, hinudas din. Tama? Hinudas din. Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. So, hindi ibig sabihin ng lahat ng pakikitaan mo ng pagmamahal, magiging tagasunod mo katulad kay Kristo. Ilan doon, Judas?
Probably, isa yan sa mga bagay na kailangan na nating tanggapin. Katotohanan. Na no matter what you do, in order for you to glorify God. Inuulit ko, hihingi ka ng grasya, bibigay ni Lord. Gets? Ngayon, dahil sa grasya na yon, magiging pagpapala ka sa iba. Nung naging pagpapala ka, ang ginanti, pagpapalo naman sa'yo pabalik. Ang tawag doon, pruning ha. Tignan niyo ang ginawa ni Jesus. After niyang alagaan ng mga disciple niya, hinudas siya ni Judas. Binenta. Yung mga taong pinakain niya, the feeding of the 5,000, naalala niyo? Amen. Pinakain niya, tapos bumalik pa. Sabi, uy, bigyan mo pa kami. Pakainin mo pa kami. Nung hindi na pinakain ulit ni Jesus, sila yung mga taong, ay, pako yan sa krus! Hello? Tapos yung taong nagsasabing, ano to? Yung tao na laging nangangako, na laging nandyan kasama niya, na hindi siya iiwan. Sino yon? Yung tao na laging nagsasabi, nandito lang ako lagi, Lord, hindi kita iiwan. Ipaglalaban kita, ano man ang mangyari. Si Pedro. Binetray din siya. Pinagtaksi lang din. Nung sinabi, uy, di ba sabi niya kay Jesus, lagi mo kong kasama. Hindi kita iiwan, Lord. Nung tinuro, uy, di ba ikaw yung laging kasama ni Jesus? Uy, hindi cross my heart. Ilawan dyan pa po kayo. So, kailangan nating tanggapin ang katotohanan na masasaktan ka kung magmamahal ka. Amen. Pakiharap ang iyong katas yung kapatid. Masakit magmahal. Masakit mahal. Sino dito ayaw ng masaktan? Simple lang ang sagot, huwag ka nang magmahal. Oo. Yun actually yung sagot doon, huwag ka nang magmahal. At yun actually yung nagiging attitude natin pag tumitigas na yung puso natin. Anong ginagawa natin? Dahil ayaw na nating magpakita ng pagmamahal, nilalayuan na natin, iniiwan na natin, hindi na natin pinapansin, nagiging matigas na tayo, nagiging manhid na tayo sa mga taong ito na nakasakit sa atin. Bakit? Dahil ba hindi na tayo marunong magmahal? Hindi. Kasi ayaw na nating masaktan. Tama? Kasi ayaw na nating masaktan. Mahal kasi natin yung sarili natin eh. Kawawa naman tayo. May mga tao na bang nagsabi sa'yo, uy, kawawa ka naman. Hello? Biro mo, ginaganyan ka lang. Nung tao na yan, kawawa ka naman. Mahalin mo naman ang sarili mo. And that is the very reason bakit binago ni Lord yung commandment. The original commandment is, love your neighbor as you love yourself. Pero pumasok ang Maundy Thursday, ibig sabihin ng Maundy, naalala niyo ng Holy Week? Ibig sabihin ng Maundy ay mandate, mandato. Kumbaga sa memorandum. May bagong memorandum ang Diyos na kailangan nating susundin. At ano yung mandato na yun? Number 1, yung Holy Thursday, di ba yun yung Eucharist? Gawin nyo to lagi bilang pag-alala sa akin. At ikalawa, na itinuro ng Panginoon nung araw din na yun, ano yun? Mahalin ninyo ang inyong kapwa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. That becomes the difference. And this is the mandate ni Lord sa atin. Hello? Andiyan po kayo? Kasi ang tao nauubos. Ay, tama. No? Yung sabi ni Angelica, yung pera natin, yung ubos, pero yung pasensya ko, ubos na. Ang pag-ibig ng tao na uubos. At makikita mo yung sarili mo, kawawa ka naman. Kawawa naman ako. Hello, andiyan pa po kayo. Kaya binago ni Jesus yan. Gusto niyang i-level up yung klase ng pag-ibig natin. At ito nga yun, sinasabi niya kung paanong iniibig
Ano to? Paanong iniibig ko ang Ama, gayon din naman iniibig ko kayo at manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyong aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ibig sabihin, eto yon. Sinong gusto ulit makaakyat sa langit, taas ang kamay? Okay. Ang gustong makasama sa Ascension Sunday ni Lord, dapat manatili sa Kanya. At paano mananatili sa Kanya? Manatiling yes. Manatiling namumuhay sa pag-ibig at pagmamahal. Inuulit ko, maraming taong nagsikap magpakabanal. Pero nung nasaktan ang puso, nagpakahangal. Kasi hindi kinaya yung sakit na iginanti sa Kanya. Hello, andiyan pa po kayo. Basahin ko lang po ulit. No? Sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Sinasabi ng Panginoon ito upang malubos ang inyong kagalakan. So may klase ng kagalakan na binibigay sa atin ni Lord sa mundong ito at may klase ng kagalakan na binibigay ni Lord sa atin yung makapiling siya ang lubos. At sino yung makakapiling lang sa Panginoon? Yung mga taong nagmahal. Okay? Kaya sabi niya, ito ang aking utos. Monday, Thursday, the Monday, Thursday, binago na yung utos ni Lord, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Sa madaling salita, pag ubos ka na, humingi ka ng pag-ibig kay Lord. Pahabaan pa ng pasensya. Yes. Yun po talaga. Walang ibang paraan. Naiintindihan niyo po ba? Nagkakaintindihan po tayo. Walang ibang paraan. Kahit pa magreklamo ka sa Panginoon, yung sakit na nararanasan mo dahil sa kabutihan na ginawa mo at yung hindi magandang iginanti sa'yo, walang ibang paraan kundi magmahal pa rin. Amen. Amen. Siguro kung hindi yung ginawa ng Panginoon, baka yung naglagay ng corona sa kanya, ipinapatay na niya sa mga anghel. Yung nagpapasan sa kanya ng krus, pinapatay na niya sa mga anghel. Yung mga dumura sa kanya, yung mga bumugbog sa kanya, mga sumipa sa kanya, ipinapatay na niya sa mga anghel. Hello, andiyan po kayo. Pero hindi yun ginawa ng Panginoon. Haba ang pasensya ni Lord. Di ba? Bakit niya ginawa yun? Kasi lubos niyang nauunawaan na yung mga taong to, kaya nila ginagawa ito dahil sa kanilang kahinaan. Hello, andiyan pa po kayo. O ba tayo humihingi ng awa sa Panginoon? Di ba? Alam mong, halimbawa, may nagawa kang kasalanan, pero ang kapal naman ng mukha mong hingi. Lord, pahingi pa rin. Sige na. Kailangan ko na talaga, Lord. Ngayon na. Bakit ang kapal ng mukha natin minsan hihingi pa rin kay Lord? At humihingi pa tayo ng habag na sana pakinggan tayo. Kasi aminado tayo sa sarili natin na mahina tayo. Totoo yun. Mahina. May mga ugali pa rin tayo na hindi natin kayang pagtagumpayan sa ating sarili. Yun yung dahilan kung bakit nagpapasensya ang Panginoon sa mga taong lumapastangan sa Kanya at nagpako sa Kanya sa krus. Hello, andiyan pa po kayo. Amen. So yun yung paalala sa atin ng Panginoon. Kaya tayo nasasaktan ng ibang tao because in the first place, hindi naman talaga gusto nila tayong saktan. Ang totoo, may sarili din lang talaga silang kahinaan. Hello? Andiyan pa po kayo? Yung taong nag-chismis sa'yo, pagpasensyahan mo na at ang kahinaan niya, chismis. Correct. Yung tao na nanigaw sa'yo, o kung sinabunutan ka man, o kung inaway ka man, pasensya na kasi ang kahinaan niya, pang-aawa. Yung mga tao na nagsinungaling sa'yo, nangako ng kung ano-ano, para lang pala lukuhin ka at may makuha siya. Pasensya na kasi ang kahinaan niya, kasinungalingan. Gets niyo po? Lahat tayo may kahinaan. At inuulit ko, hindi ito maganda at hindi ito masarap sa pakiramdam.
at nauunawaan nyo ng lubos ng Panginoon. Kaya nga kung magkakaroon man daw tayo ng standard sa pagmamahal, wag yung standard ng pagmamahal natin kasi kapos. Tapos, Kulang. ay wala No? magkamanta. Ang standard ng pagmamahal natin ay kung paano tayong minahal ng Diyos. Amen. Na alam natin sa sarili natin na ang dami nating kahinaan, ang dami nating kapalpakan, ang dami nating kasalanan, and yet, andun pa rin ang Panginoon, niyayakap tayo. Amen! Maaring hindi ito maintindihan ng ibang tao. Pero kailangan nating gawin. O basahin ko ha. Sabi ni Lord, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang utos ko. Inuulit ko, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang utos ko. At anong utos ni Lord? Mahalin ninyong iba gaya ng pagmamahal ko sa inyo. So kung hindi natin kayang mahalin ang ibang tao, katulad ng pagmamahal ni Lord, pakikalabit ang katabi mo siya, kapatid, Kapatid. hindi kayo magkaibigan ni Lord. Kaibigan ni Lord. Laking challenge nun. Kakanta ka, I am a friend of God. I am a friend of God. Tapos nakita mo yung taong medyo hindi maganda yung ano mo sa kanya, yung dugo mo sa kanya. Paano? Ulitin mo. Bagay na, bagay. Katara. Bagay. Di ba? Ang sarap-sarap ng ngiti mo. Tapos nakita mo, Nagbago. Gets niyo Nakita po? mo, nagbago. Kung hindi mo kayang mahalin yung taong nagkasala sa'yo, hindi kayo magkaibigan ni Lord. Amen. Yun yung sabi niya eh. No? Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. At anong utos ulit ng Diyos? Magmahal. Magmahalan kayo kung paanong minahal ko kayo. Amen. Hindi yung standard natin, standard na ni Lord. Diyos. Gets niyo po? Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. O, ito. Bakit kailangan nating sundin yung standard ni Lord? Ito na naman sabi niya. Kasi, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga. At manatili ang inyong bunga. So, madaling salita, kaya nire-require ni Lord na mahalin natin ang iba, hindi sa standard natin, kundi sa standard niya. Kasi ang totoo, siya rin naman ang magsusupply ng grasya na kailangan natin para manatili ang ating bunga. Amen. Hello? Amen. Amen. Sa madaling salita, para kang isang puno ng mangga. Nakita ng iba, oy, tik sa bunga, sandali nga. Hulog yung bunga mo. Sabi mo, aray, ang sakit, ang sakit. Minsan pa, kuha pa. Bato na naman, aba, nagsihulog yung bunga mo. Ang sabi ng Panginoon dito, kung tayo nananatili sa Kanya, mananatili ang bunga. So yung mga tao na babato sa'yo, tatamaan yung bunga mo, pero hindi malalaglag. Gusto niyo po ba yun? Pero kung hindi tayo nakakapit ng maayos kay Lord, kung hindi maganda yung klase ng pag-ibig natin, pag binato ka, baka isang mangga lang yung tinamaan, pero isang buong yung Tiklis. tawag doon, isang tiklis ng manggang nahulog. Sayang. Yung tipong ang bait-bait, hi, hello sister, hello brother, hello. Lumayas ka dito! Nakita mo yung nagbago agad yung ihip ng hangin, no? So yun yung hingiin natin sa Panginoon. Gets niyo po? Inuulit ko. Yung process, God will give the grace, magiging blessing ka, pero isa-sanctify ka, masasaktan ka. Hello, hindi pa po kayo? Masasaktan ka sa process ng Panginoon kasi may hinuhubog sa atin. Uulit-ulit yung process. Pag napagtagumpayan mo na, God will give again the grace. Lord, di ko na kaya. Tulungan mo ako magmahal. Ibibigay ng Lord yung grasya ng pagmamahal. So, kahit parang hindi mo na kaya, nagawa mo pa rin magpakita ng mabuti. Naging blessing ka na naman. Tapos na, ulit na naman. Ibang tao na naman. Lord, ano ba to? Diyos ko. Tapos, ulit lang, ulit. God will give the grace. You will become a blessing, but God will sanctify you. Tapos hingi ka na naman ng grasya, God will give the grace, you will become a blessing, then God will sanctify you. Paulit-ulit. Kaya kung ang tanong minsan, Lord, hanggang kailan matatapos yung pagsubok na to? Ang sagot ng Lord, hanggat hindi pa pwede yung kaluluwa mo sa langit. Kailangan maging malinis.
Gets niyo po? Kasi kung inabutan ka ng kamatayan mo, baka hindi ka dumiretso sa langit. Doon ka muna magpapalipas ng panahon sa purgatorio. No? Kasi hindi natapos dito, itutuloy doon. Purification. Yes. Actually, ang tawag dito sa mundo, sanctification. Paglipat mo sa kabila, purification. Purification. Nagkakaintindihan po ba tayo? Mm. Kaya ang tanong, sino dito gusto magmahal? Taas ang kamay. Ha? Kanino? Magmahal. Lord. Sabi, kung mahal natin si Lord, mahalin din natin ang ating kapwa. Lalo't higit ang ating mga Sorry. kaaway. Awit. Naalala nyo ha? Inuulit ko, yung gospel ngayon is in preparation for the Ascension Sunday. Gets nyo po? Inuulit ko ha? Yung gospel ngayon at yung gospel ng nakaraan ay in preparation for Ascension Sunday. Yung pag-akyat ni Jesus sa langit. So, hindi makakaakyat sa langit yung hindi nananatili sa grasya ng Diyos at hindi makakaakyat sa langit yung taong hindi kayang magmahal sa paraan ng pagmamahal ng Diyos. Kaya, clarify ni Lord, dati, ang commandment, mahalin ninyo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Ngayon, mahalin ninyo ang inyong kapwa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Mas mataas yung standard. Kaya kapag parang hindi mo na kaya, pagpuputok ka na, pagsasabog na ang bulkan, parehas yung senaryo. Humingi ka ulit ng grasya. Hingi ng grasya para maging pagpapala. Gets niyo po? Hanggang maging maayos ka. Pakiharap ang iyong katabi sa kapatid. Kapatid. Tandaan mo, Tandaan mo. hindi makakapasok Hindi makapasok ang makasalanan sa langit. makasalanan sa langit. Sino lang makakapasok sa langit? Yung banal. Niligtas na tayo kahit makasalanan na tayo. Ulitin ko ha. Dapat maliwanag to kasi baka mamaya may hindi makaintindi. Bagamat makasalanan pa lang tayo, niligtas na tayo ni Lord. Kung tatanungin tayo ngayon, ligtas na ba tayo? Of course, ligtas na tayo. Pero iba ang usapin pagpapasok na doon kasi bawal ang kasalanan. So hanggat buhay pa tayo, kung inaayos tayo ni Lord, hinuhubog tayo ni Lord, paayos tayo, pahubog tayo. Ang other term actually sa sanctification ay pagdidisiplina ng Diyos. Amen. Amen. Sabi ng kanyang salita, anak ko kayo. At dahil anak ko kayo, dinidisiplina ko kayo. So, ituring na lang nating pagdidisiplina yun. Bakit? Sabi doon sa gospel natin nung nakaraan, kailangan kong iprune para lalong dumami ang bunga. Sa madaling salita, kailangan kang iprune ni Lord. Malakas ka na, oo, pero kailangan kang i-prune, i-sanctify para lalo kang maging mas malakas. Matatag ka na ngayon, marami ka nang natapos na pagtagumpayan na problema, pero kailangan kang i-prune ni Lord para lalo kang maging mas matatag. Oo, mabait ka na, mapagmahal ka na, mapagpakumbaba ka na, maulawain ka na, at kakantahan ka pa ni Daniel Padilla, nasa'yo na ang lahat. Yung, wow, bait-bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Yung tipong gano'n na klase. Pero hindi pa sapat yung bunga. Gets niyo po? Kaya sabi ng Panginoon, puputulan pa kita para lalo kang maging mas mabait, para lalo kang maging mas maunawain, para lalo kang maging mas mapagpakumbaba, para lalo kang mas tumatag, para lalo kang mas lumakas, para lalo kang maging mas maawain, para lalo kang matutong magmahal. Inhale, exhale, and smile. Kakaintindihan po ba tayo? Amen. So, expect mo, kung gusto mong maging banal, maraming darating na uubos ng pasensya mo. Maraming makapagsubok. Maraming darating na i-challenge yung kababaan ng kalooban mo. Maraming darating na magbibigay ng pasakit sa kalooban mo at doon matitest kung anong klaseng puso mayroon tayo. Amen. Pag dumating yun, sabihin mo na lang, so help me God. To help me, God. I need your grace. I need you. Okay, at saka, inhale, exhale, smile. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay magsitayo.
Ama naming Diyos, narito po muli kami. Humihingi kami, Panginoon, ng grasya mo pa, Lord. Para lalo kaming maging mas matatag. Para lalo kaming maging mas mapagpakumbaba. Para lalo kaming maging mas mapagmahal. Lalo na sa panahong sinusubok ang aming pag-uugali. Sinusubok ang aming pananampalataya. Sinusubok ang aming pagmamahal sa isa't isa. O at inaamin namin na kami ay mahina. At ang mga kahinaang ito ang nagiging dahilan upang kami, O Diyos, ay mapigilan sa aming paglago, sa aming pong pagiging Kristiyano. Ngunit alam naman namin, Lord, ng katotohanan na ang nais mo sa amin ay mamunga ng sagana. Hindi lang mamunga, kundi mamunga ng sagana. So dalangin namin, Lord, kung marami pang mga pagsubok na kailangan naming pagtagumpayan para tumatag kami, ipagkaloob mo lang, Lord, yung grasyang kailangan namin. Dahil ayaw naming madiskaril ang aming pong pananampalataya sa iyo. Ayaw naming masira o masayang yung kagandahang loob na pinapakita namin sa ibang tao dahil lamang sa pagmamahal namin sa iyo. Ayaw namin ang pusong ito na pinalambot ninyo ipatigasin ng mga pasakit at ng mga dusa ng mga sitwasyon na pinagdadaanan namin. Help us, Lord, to forgive. Tulungan niyo po kami na sa halip na kami magalit ay matutunan naming unawain ang kahinaan ng iba. Lalo na ng mga tao nakapagbigay ng sugat sa aming mga puso at kalooban. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan, Lord, kapanatagan ng kalooban kasi aminado rin kami minsan, Lord, hindi kami makatulog. Hindi kami magkaroon ng magandang kalusugan dahil kami apektado ng aming emosyon o apektado kami, Panginoon, ng aming mga pangit na karanasan. So Lord, help us. Give us the grace of peace. Maging panatag ang aming mga isipan, maging panatag ang aming mga puso, ang aming mga kalooban. Nang sa gayon, ito anumang bagay na aming pinagdadaanan ay hindi magpahina sa amin, kundi magpalakas pa nga sa amin. Lord, darating na naman ang iyong anniversary at alam namin nariyan na naman ang kaaway upang subukin kami sa amin pong pagmamahalan sa isa't isa. Ngunit humihingi kami sa iyo ng grasya, Panginoon, kung paanong minahal mo kami, naway mahalin namin ang isa't isa ng may pagpapakumbaba, O God. Lord, i-bless mo nga rin po sa oras na ito ang amin pong mga personal na kahilingan. Una sa lahat, Lord, ang amin pong buhay na pinagkaloob mo, ayaw namin masayang ang bawat araw namin, Lord. Kaya bigyan mo po kami ng kakayahan upang gumawa ng mabuti, makapagtanim ng mabuti. Bagamat hindi laging umaani ng mabuti dahil alam naman namin, Lord, na hindi lahat ng aming itinanim ay bumabalik sa amin. Pero bagamat magkagayon man, Lord, hindi man namin matanggap ng mabuti ang mga tinanim naming mabuti dito, ipinangako mo naman, Lord, malaki ang gantimpala namin sa langit. Kaya Lord, katulad ni San Pablo, turuan mo po kami na mag-focus hindi sa mga bagay dito sa mundo, kundi sa mga gantimpalang inilaan mo sa amin sa buhay na walang hanggan. Nais naming manalo sa karera ng buhay. Nais naming tumanggap ng putong, ng korona, ng kabanalan na kayo ang maglalagay sa aming mga ulo pagdating ng panahon. Kaya naman, Lord, panalangin din namin, ipagkaloob mo nawa ang pangangailangan ng bawat isa. Lord, pagpalain ang aming mga kabuhayan, ang aming mga negosyo, trabaho, o suporta man ng mahal sa buhay, upang makapagpatuloy kami sa paggawa ng mabuti. Matugunan namin ang aming mga pangangailangan. Maibigay namin, Lord, ang mga obligasyon na kailangan po naming tugunan. Gayon din, makatulong din kami sa iba pang mga nangangailangan. Pagpalain mo rin, O Diyos, yung mga tao na nasa isip namin na ngayon kailangan ng grasya mo, Lord. Sino man ito na nasa isip namin, nangangailangan ng kagalingan, ipuin mo nawa upang gumaling at lumakas. Mga taong talagang salat sa kanilang pamumuhay, Lord, pagpalain mo po sila upang kahit papanay maibsa ng kanilang hirap, ang bigat na kanilang nararanasan dahil sa kanilang kakapusan.
Pagpalain mo ang mga tao, Panginoon, na humihingi ng tulong upang magkaroon ng kapanatagan, kaayusan ng kanilang pamilya, Lord God. At dalangin namin, Lord, ano man ang mga panalangin na aming isinasamo sa oras na ito, patuloy nawa, Lord, itanim mo sa aming mga puso ang katotohanan na walang imposible sa inyo. Walang mahirap sa inyo. Kaya naman ipapanatag namin ang aming mga puso. Magtitiwala kami sa proseso, Panginoon, na iyong ipinagkakaloob sa amin sapagkat alam naman namin hindi napapahiya ang mga nagtitiwala sa iyo. Kaya naman, Lord, nagpapasalamat kami sa oras na ito at patuloy namin ding sinasama sa panalangin. I-bless mo po ang tahanan ito nila Sister Queenie, Lord. I-bless mo po Sister Queenie, Sister Lina, na patuloy na nagtutulong upang magpatuloy ang gawain ito. At inaangkin namin, Lord, lahat ng papasok at lalabas ng tahanan ito, pagpapalain mo. Amen, amen. We claim. Maraming salamat o Diyos itong aming panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Salamat tayo kay Yahweh El Shaddai. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. All of us will be strong. Say, I am rich. All of us will be rich now. The Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Divine blessings, divine protection, divine power, 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 power.